Kakagising ko nga lang mga katrops at ayan, naiinis nga ako dito sa pimples na tumubo na to. Abay, napakalaki pa nga. Gusto ko nga sana itong pisatin dahil naiinis na nababad trip talaga ako, kaso hindi naman pwede. Kaya naman imbes na mainis ako dito ay magluluto na lang ako ng aming uulamin ngayong araw. Meron ngang binili yung bayaw ng aking malabs na mga isda na 4 na hiwa. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa isda na to mga katrops, napakalalaki niya, tignan nyo naman yan. Tas sobrang tataba pa, tignan nyo naman yun, yung mga dilaw-dilaw na yan. Sabi nga niya sa akin ay iluto ko na nga daw ito at sasabawan na nga lang. Kaya naman bumili na rin siya ng talbos ng kamote para naman may gulay-gulay din yung ating lulutuing sinabawang isda. Gumamit na nga rin ako dito ng gunting mga katrops para mas mabilis itong mahimay. Mas masarap nga sanang ilagay dito sa sinabawang isda yung talbos ng kangkong mga katrops, kaso wala naman kaya ito na lang. Goods din naman ito. Pagkatapos ko ngang himay-himayin yung mga talbos ng kamote mga katrops ay inugasan ko na nga ito ng mga 3 beses para talagang malinis na malinis. At dahil sinabawang isda nga yung lulutuin natin mga katrops ay gagamit tayo dito ng isang pirasong kamatis para talagang malasang malasa yung magiging sabaw niya. At goods na nga yung ganitong hiwa mga katrops. Naghiwa na nga rin pala ako dito ng sibuyas. Binalatan ko na nga rin itong luya gamit yung kutsara para mas mabilis mabalatan at hiniwa-hiwa ko nga lang ng ganito. At ayan, ready na nga yung ating lulutuin mga katrops. Maganda kasi magluto kapag ka naka-ready na lahat yung mga sangkap. Nagpabili na nga rin pala ako dito ng isang sachet na sinigang mix. At syempre dating gawin mga katrops, dito na naman tayo magluluto sa kahoy. Isinalpak ko na nga yung lutuan natin na pangmalakasan mga katrops at nilagyan ko na nga ito ng tubig na water. Antayin lang nga lang natin itong kumulo mga katrops. At nung medyo kumulo na nga itong ating pinapakulong tubig mga katrops, ay ilalagay na natin dito yung mga nahiwang kamatis, luya at sibuyas. Antayin lang ulit natin itong kumulo mga katrops. At nung sobrang kulo na nga na parang nag-aalboroto na, ay pwede na nating ilagay dito yung mga nahiwang isda. Marami-rami na nga rin ito kahit 4 na pirasong hiwa nga lang. Kasi tignan nyo naman yan mga katrops, talagang napakalalaki. Halos mas malaki pa nga ito sa aking palad mga katrops. First time ko nga lang makapagluto ng ganitong isda. Sa mga katrops pala natin dyan na nakakalam kung anong tawag sa isdang to, pa-comment naman dyan sa baba. Hindi ko nga alam kung anong kalalabasan nitong lasa ng niluluto ko dahil talaga namang hindi pa ako nakakatikim ng ganito. Para magkalasa na nga rin itong ating niluluto mga katrops, ay naglagay na nga ako dito ng asin, paminta at betchin. At ang panghuli ko ngang inilagay mga katrops ay itong sinigang mix. Inilagay ko na nga itong isang buong sachet mga katrops para talagang maasim na maasim, yung tipong mapapangiwi ka. At dahan-dahan ko na nga itong hinahalo mga katrops para hindi madurog yung isda. At habang inaasikaso ko nga itong ating niluluto mga katrops, ay magsha-shoutout muna ako ng ating mga katrops na gustong magpa-shoutout. At ilalagay ko na nga lang yung mga pangalan nila dito sa screen. So ayun, shoutout sa inyo mga katrops. Maraming salamat na thank you sa laging pag-support. At ayan, luto na nga itong ating nilulutong sinigang na isda mga katrops at tikman na natin yan para malaman natin kung kulang pa ba yung lasa niya para makapagdagdag pa. At ayan, saktong-sakto na nga yung lasa mga katrops. At ayan, tignan nyo naman yung ulam nating sinigang na isda. Siguradong mapaparami na naman tayo ng kanin neto.